Dating sarado pero ngayon humihingi si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng final soul searching kung tatakbong Pangulo. Tuluyan kaya magbago ang kanyang desisyon dahil sa September 8 to 14 survey ng Pulse Asia lumalabas si Duterte na ang pang-apat na posibleng kandidato na may seryosong laban sa pagkapangulo sa halalan 2016. 2,400 o doble ng mga respondents sa nakaraang surveys ang pinulsuhan ng Pulse Asia kaya 2% lang ang error margin. Ibig sabihin mas lapit sa katotohanan ng resulta ng survey. Si Senador Grace Poe pa rin na nangunguna, 6 na puntos ang lamang niya kay Administration Standard Bearer Mar Rojas. Pero halos magkakadikit sina Rojas, Vice President Jejomar Binay at Duterte, kaya three-way tie sila sa ikalawang pwesto. Baluarte ni Poe ang Balance Luzon, kay Rojas ang Visayas, kay Duterte ang Mindanao. Hati-hati naman sina Poe, Binay at Duterte sa NCR. Duterte has now to be considered a serious contender. This is telling me it's a really close fight. And it's a possible four-way fight. Kahit siya ay Davao Mayor, medyo malakas yung reputasyon niya sa pagiging isang maayos na mamumuno ng isang lokal na pamahalaan. Dahil ito ang huling survey bago ang filing ng Certificates of Candidacy, ito na raw ang batayan ng mga politikos sa mga plano nila sa halalan. Para kay Poe, hudyat ito na dapat pa sila mag-ikot para ipakita sa publiko ang kanilang plataforma. Para naman sa kampo ni Binay, patunay ito na may solid supporters na siya. Nagpapatunay ito na ang constituency ng ating mga kababayan na nagtitiwala sa daang matuwid, nagtitiwala sa kay Pangulong Pinoy. Well, just because that you are in the statistical tie, it does mean that you are a serious contender. So depende sa tao. Pero tingin ni UP Political Science Associate Professor Aris Arugay, patunay ang dikit-dikit na scores ng apat na pwede pa magbago ang isip ng mga botante. Hindi magkakalayo yung mga numero and therefore marami pang espasyo na pagpapalit ng mga desisyon sa pagboto, masyado pang maaga. Hindi pa natin alam yung mga issues na lalabas sa kampanya. RG Cruz, ABS-CBN News.